pansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging... Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong likod, si Ed Rosales po sa WOW Action Balita. No? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang WOW Action Balita, magandang hapon sa inyong lahat. Ano? At syempre, sa lahat po ng nakamonitor sa ating programang WOW Action Balita, no? Magandang hapon sa inyong lahat. Ano? Sana ay doon sa 2 oras na aking programa ay... mabigyan ko po kayo ng kaalaman tungkol sa iba't ibang katiwalian at laganap na mga panggagahasa ng mga kalikasan. Lahat po yan ay unti-unti nating ipapaalam sa inyo at kung saan-saan, ano, kagaya po ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Yan po ay bunga po ng pagmamalabis, no, ng mga negosyante. Siyempre, kasabay po yung mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Yung matataas na opisyal na talaga pong ito ay sila ang nagbibigay ng pahintulot, ano, para ito ay samantalahin ng mga negosyante gaya ng mga minahan, pagputol ng kahoy at pag-uuling sa kabundukan. Lahat ng mga puno na maliliit ay ginagawang uling, no? Tapos ang pinakamabigat dito, lahat po ng yan ay dapat bago putulin yan yung may mga sukat, no? Yung mga punong kahoy, sapagkat sila po yung nagiging sandalan natin para yung hangin na dapat ay masamang hangin bago po makarating sa atin sa mga puno at doon sa mga dahon muna dadaan po yan, no? Pero dahil wala na pong madaanan ay tuloy-tuloy na po papunta sa tao, no? At yung ating mga nasisinghot hindi na po sariwa, no? Lahat halos na nasisinghot natin sa buong mundo pawang marurumi, no? Ito ay bahagi lamang po ng kampanya laban po sa kalikasan, no? Ay makikita nyo naman po na talagang sobra na po. Sobra na po. At dapat na pong magkaisa ang mamamayan at mga opisyal ng ating pamahalaan doon sa mga nangyayari sa ating bansa, no? Yung kalamidad na kapag dumarating po ang bagyo ay agad-agad tayo po yung mga nasasaktan, no? Sapagkat pinagmalabisan natin ng kabundukan, pinagmalabisan natin lahat ng bagay na ibinigay po sa atin ng may kapal, ay sobra-sobra na po ang ginagawa po ng tao, no? Yung mga opisyal ng ating pamahalaan, mga negosyante na mapagsamantala sa lahat ng bagay na kung bagay ibinigay po sa kanila yung kamay, pati braso ay kanila pong gustong kunin. Wag naman po sana. Sana lahat po ng maliliit na tao, mayaman man, mahirap, dukha man yan, natutulog man yan, kung saan, sana magkaisa po tayo na labanan natin ang pagmamalabas sa kalikasan. Hindi lamang po tayo, no? Ang dapat makinabang nito, lahat
po ng mga susunod na saling lahi po natin, sila po ang makikinabang rito kapag ito ay nagtagumpay po tayo na labanan po ang lahat ng korupsyon sa ating bansa. Kung walang korupsyon, walang mandarambong, no? Kung walang mandarambong, walang namumutol ng mga punong kahoy na yan, walang minahan na pagmamalabisan, no? Mayroon naman talagang binibigyan ng dokumento o binibigyan ng permit yung mga minahan base doon sa regulasyon na hindi po makakapinsala sa taong bayan o sa kalikasan. Di po ba? Dapat bago po putulin ang mga puno, may mga sukat po yan. Gaya po ng mga tiga-DNR na nagbabantay po dyan sa mga punong kahoy na nasa kabundukan, paano po nangyayari yan kung walang nagbibigay ng proteksyon, walang nagbibigay ng permit, walang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga magnanakaw na yan? No? Masasabi nating mga magnanakaw yan sapagkat illegal no? Illegal logging, illegal concession, illegal mining. Lahat na po ay maging illegal, no? Lahat po ng mga ibinubugan ng usok na yan, kahit yung mga transportasyon natin na talagang pinababayaan ng kanilang mga amo o yung may-ari na sasakyan, basta lang makatakbo sila. Wala silang pakialam kay yung nasa likod nila ay singhutin lahat yung maruming usok. Kaya yung mga tiga-ASBO, yan po yung ating ikinakampanya ngayon, ano? Na sana wala po silang pipiliin. Sapagkat kapag ka namimili po sila ng mga kanilang hinuhuli, napakasakit naman, Kuya Eddie, na parang kung sino pa yung mausok, siyang nakakaligtas. Ay karamihan po ng mausok sa EDSA, sa bawat sulok ng Pilipinas, no? Ay dito ay makikita nyo po, karamihan jeep, bus, truck. Yan po ang karamihang nagbubuga ng napakaruming usok na hindi po kaya na yan ay mapatigil ng ganun-ganun lamang. No? Marami po sa atin yung mga nanunungkulan sa ating bansa, pero pagdating po doon sa kanilang mga tungkulin para bigyan ng proteksyon ng taong bayan, doon sa mga nakakasira sa ating kalikasan o sa ating katawan, no? Na mga maruming usok, maruming hangin na ating nasisinghot. Dapat nilang bigyan ng proteksyon ang taong bayan. Hindi kaya sila nandyan para lamang magnakaw, magpapogi, no? Pagkatapos, tuwing halalan lamang, makikita mo, napakababait po nila. Pero pagkatapos ng halalan at nakuha na po nila ang kanilang gusto na sila'y maluklok sa kanilang mga upuan, pagsasamantalahan na po nila ang lahat ng gusto nilang gawin sa kanilang mga nasasakupan. Kung makikita po ninyo, lahat po ng lugar, wag na dito sa Pasay Sa Pasay na lang po. Sobra-sobra po. Ang dami pong mga illegal terminal. Ang dami pong mga illegal na kolorum. No? Nagkalat po yan sa iba't ibang lugar, gaya ng Rojas Boulevard. Dito sa TAP, EDSA, Buendia, at dito sa mga bus terminal, napakarami rin pong mga kolorum
nakikita po natin na halos ang ating LTFRB, DOTC, LTO, MMDA ay wala pong magawa sa mga nasabing mga kolorum na yan. Ang tanong po natin, bakit nga po ba? At hindi po kayang lutasin ang lahat ng yan. Samantalang tao rin po yan. No? Paano po ninyo mabibigyan ng proteksyon ang may mga prangkesa kung kayo mismo na mga opisyalis ng ating pamahalaan ay hindi po ninyo kayang ipatupad ang inyong mga tungkulin? Kapag kumukuha ng prangkesa dyan sa LTFRB, napakatagal din po. Pero kung titingnan po ninyo, lahat po ng mga requirements sa LTFRB ay binibigay po ng mga nag-a-apply ng prangkesa. Kaya po dumarami ang kolorum dahil po sobra ang higpit. Wala po sa lugar. Kung ilalagay lamang po sa tama, kaya yung panawagan po natin kay Attorney Winston Hinis, no, ng LTFRB, sir, bilang abogado alam nyo naman po yung karapatan ng isang gustong mag-apply ng prangkesa. Gaano po ba katagal ang pag-a-apply ng prangkesa sa inyo? Kaya po dumarami ang mga kolorum. Kaya po dumarami yung mga mauusok sa kalsada. Paano nga po na iparirehistro po sila kahit napakausok? Basta mayroon po silang kasunduan. O, di ba? Ganyan po tayo Kaya ngayon 2015, tandaan po ninyo, no? Na ang programang Wow Action Balita, Journalist ng Kalikasan, ay tatalakayin po ito sa abot ng aking makakaya. Ipaglalaban ko po yung kalikasan. Kung sino man yung sumisira ng kalikasan natin, ay handa po tayong lumaban dito sa programa natin, bilang anchorman. At lahat po na makikita ko na marumi sa lansangan ay ating pong kukunan yan para maiparating, gisingin ang lahat na nagtutulog-tulugan o nagbibingi-bingihan ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Kagaya po ng DNR, no? Na talaga naman pong pangunahing sila ang may karapatan o may tungkulin para pangalagaan ang lahat ng ating kabundukan, lahat ng pinagsasamantalahan ng lupa o bundok, alinman sa bawat lugar ng lungsod ng Pilipinas, no? Sila po ang pangunahing involved dito. Sila rin po ang nagbibigay ng permit para makapag-operate ang lahat po ng mga negosyante. Hindi bali pong magnegosyo tayo Basta naaayon lamang doon sa ibinigay sa inyo. Halimbawa, dito ka lamang magukay at huwag mo itapon yung galing sa minahan at saka yung nakakalason dyan sa tubig o dyan sa may mga daluyan ng dagat, no? At saka yung mga sapa na may mga nabubuhay na mga isda, mga sidling, no? Ay lahat po na nadadaanan na galing dyan sa minahan ay namamatay. O paano pa po yung tao? Di siyempre, bagamat ganun nga po, yung mga kinukuha po nitong mga manggagawa, mga minor de edad, no? Minor de edad na, pagkatapos, paano po sila magrereklamo? Siyempre, nire-recruit sila para magtrabaho doon sa kanilang minahan. Kaya yon, tuloy-tuloy po sila at hindi po nagrereklamo yung mga tao na yan sapagkat nakikinabang din po sila bilang isang manggagawa.
Pero dahil doon sa kanilang ginagawa, ay nagiging kadalasan, marami po ang nagbubuwis ng buhay. Paano nga? Yung mga negosyante, makakuha lamang ng mga ginto. No? Wala silang pakialam kay mamatay yung kanilang mga trabahador. Ay paano yung mga dumadaloy na yan sa dagat? No? Bakit kaya ang ating DNR, Secretary Pahe, ay parang bingi, no? At bulag sa katotohanan ng mga nangyayari sa ating kabundukan? Huwag na po sa kabundukan, dito na lamang po sa Patag. Bakit hindi po natin makaya na ito'y aksyonan ang ating kabundukan? Paano po natin mabibigyan ng protection ang lahat ng mamamayan na naniniwala na kayo bilang isang sekretary ng DNR ay umaaksyon? Kagaya na lamang po ng nakarating sa atin na reklamo galing dyan sa Camarines Norte. Yung minahan daw doon ay sobra-sobra na po ang nagagawang pinsala sa taong bayan. Pagkatapos po ang mga nag-ooperate po dito, ayon doon sa mga text na ating tinatanggap galing dyan sa Camarines Norte, ang mayor daw doon ay pinsan ng barangay captain. At yung namamahala naman doon sa minahan at nagsasamantala ay pinsan din ng barangay captain. Oh. Yan po yun, no? Kaya napakasakit na lahat ng karamihan ng ating mga nanunungkulan, ang nabibigyan po ng proteksyon ay yung mayayaman lamang po. Pero yung mahihirap po, nakukuha ng proteksyon ay hindi po makakuha. Di ba? Kaya ganyan po ang ating paniniwala. At kaya tayo ay ngayon 2015 ay ginagawa po natin ito para mas marami ang ating matulungan. Hindi baling mga bingi sila o nagbubulag-bulagan. Basta maiparating po natin sa kanilang tanggapan ang lahat ng layunin ng programang Wow Aksyon Balita at Journalist ng Kalikasan ay kanilang pakinggan. No? Gaya po ng hinahangaan po natin ang isang mayor, ang mayor po na si Mayor Piping Sandoval ng San Nicolas, Batangas, no? 4,000 na seedling o yung pananim, yung pangalan ay Buboy Gubat diyan sa Pacific River, no? Na kanilang pinagtulong-tulungan mga empleyado po sa City Hall ni Mayor Piping Sandoval ng San Nicolas, Batangas, ay nagtanim po sila. Ayon doon sa interview, no? Para maproteksyonan ang kanilang Pacific River at tuloy doon sa mga tourist, no? Na bibisita ay mabigyan ng proteksyon at magandang kalikasan. Oh, di ba? Napakaganda ng kanyang ginagawa diyan sa San Juan, Batangas, no? At kaya sumasaludo po tayo kay Mayor Piping Sandoval ng San Nicolas, Batangas, no? Nakarating na ako dito eh. Kaya dapat ipagpatuloy po nila 'yan, no? Yung pagtatanim ng buboy gubat. Ang pangalan po ng puno, Buboy Gubat, no? At dito nila itinanim sa gilid ng Pacific River, no?
para sa kalikasan, no? At sana lahat po ng mga mayor sa iba't ibang lugar, sa probinsya man, Laguna man, Batangas man, Bicol man, Pangasinan, Baguio, lahat ng lugar dito sa buong mundo, dapat magtanim po tayo. Sa bawat lugar na wala pong mga tao, no? Yung malawak na isang lugar at bakanting lote, taniman po natin. Kaya iinganyohin po natin ang lahat po ng mga barangay captain, mayor, konsihal, senador, congressman, o anuman, PNP man, na magtulong-tulong po tayo, na taniman po natin ang lahat ng bakanting lote dito sa Pilipinas. Para na sa ganon, itong mga masasamang hangin na ating nasisingot ay mapalitan ng mabangong hangin. No? Sa ganyan po lamang natin mapoproteksyonan ang kalikasan. Lalo na kung lalaki na po yung mga tinanim po natin. No? Dapat bago natin anihin yung malaking puno, may nakatanim na po tayo. No? Na buhay na buhay. Napakarami pong mga bakanting lote rito sa buong Pilipinas, no? Dapat natin taniman ng lahat ng klase ng puno, no? Para mabigyan ng proteksyon yung mga dumadaloy na tubig galing sa bundok, galing sa iba't ibang lugar, para na sa ganon may kakapit sa lahat ng lupa o bato o yung buhay na bato, yung adobe diyan sa bundok ay hindi po magiba sapagkat kumakapit yung mga ugat ng mga punong kahoy. Dapat sana ganun po tayo lahat para na sa ganon ay makita po natin kung gaano tayo nagmamalasakit sa ating sarili at sa ating kapaligiran at sa ating mga kababayan na lahat ay umaasa sa ating mga namumuno na hindi po tayo pababayaan, lalo na pagdating po dyan sa nasabing masamang hangin na ating nasisingot. At yan po, no? At subukan nating tawagan alin yung si Jimmy Tilaw, no? Para na sa ganon ay ma-interview natin at maiparating natin sa kanya yung request ng isang barangay captain, no? At tayo ay gusto natin na ang nasabing mga request na yan ay maiparating po natin, no? At kasi ang sabi naman ay tawagan mo nga ito at alin, pakitawagan mo nga si Jimmy Tilaw, no? Ng ano na to. Okay, at pakitawagan, no? Yung number na 359-3471, ano? At para na sa ganon ay ma-interview natin, ano? Yung nasabing si Jimmy Tilaw, ang presidente ng Manuel Rojas, no? Club, no? At yan po, at siyempre tayo ay gusto po natin makatulong sa lahat ng lugar, no? Gaya po ng ating mga panawagan para na sa ganon ay yung bunga ng kalikasan ay hindi po hindi tayo mapagsamantalahan at hindi po makarating yung mga sakit na dulot ng climate change, no? Sapagkat na pagka mainit na po ay tayo mapapaso po, no? Kaya lahat po ng sakit sa ating katawan, pag nasinagan po tayo ay hindi makaya ng ating katawan. Kaya maraming mga lumalabas na sakit, no? Sa iba't ibang lugar ng ating daigdig, no? Hindi lamang dito, no? Mabuti nga tayo at medyo sanay po tayo sa lahat ng
mga sakit, no? Kaya pasalamat po ang mga Pilipino dahil hindi po napapadayo dito yung mga sakit na dapat ay sa ibang lugar lamang, ano? Sa ibang lugar nang gagaling ay wag na po sana makarating dito. Kaya yan po yung ating gustong ipabatid sa ating mga nanunungkulan, sa ating pamahalaan, na sana ay magkaisa-isa tayo na labanan po ang nasabing kalikasan, ano? Yung pagsira ng ating kalikasan, mga tubig na dumadaloy para na sa gano'n yaman ng ating bayan ay malanghap natin ang lahat ng mababangong amoy, no? Hindi po yung mabaho at hindi magandang mga simoy ng hangin ang ating mga nalalanghap. Kung mapapansin nyo lamang po na lahat ng malalaking establishmento, ang karamihan pong outlet po nila, at pagka nagpapakawala sila ng masamang amoy ay karamihan sa harapan ng kanilang mga mall pinasisingaw. Hindi po ba nyo napapansin yan? Kahit yung mga malalaking department store, no? Karamihan dyan, ang pasingawan po nila ay dito sa harapan ng kanilang mga tindahan. No? Sige nga, sabihin po ninyo sa akin kung tama po ba na ipaamoy po natin sa ating mga kababayan yung lahat ng amoy na nanggagaling doon sa inyong outlet. Di ba? Magugulat ka na lamang pagdaan mo sa tapat ng mall, pagdaan mo sa isang malaking restaurant, no? Maaamoy mo yung hindi magandang amoy. Kaya yun ang no? At subukan mo yung ibang telephone number niya, yung 373-5072. Kaya yun ang natin, ano? Para na sa ganon ay lahat po ng sinasabi natin, yung isa, yung telefax niya, at ito pa, 385-0173. Para na sa ganon ay malaman natin, ano, kung ang ating mga ginagawa ay makabubuti sa kalusugan ng taong bayan, no? Hindi lamang po sa atin. At yan po yung gusto natin, na lahat ay mabatid nila, na lahat po ng ating mga ginagawa ay yaan ay bawat kalikasan, no? Bawat tao ay may karapatan na proteksyonan ang nasabing ating katawan, no? At yung masamang hangin, no? Kaya sana lahat po ng ating mga kababayan ay magising sa katotohanan. Lahat ng mga opisyal, congressman, senador, no? Mulit-mulit tayong nananawagan na labanan po natin, no? At ipaglaban po natin, no? Na sana ay yung ating kalikasan ay maging maganda ang simoy ng hangin, no? At maproteksyonan ang lahat, no, ng ating mga kababayan. At subukan mo nga na tumawag sa Civil Service Commission, ano? At para na sa ganon, baka sakali tayong meron tayong gustong itanong sa kanila. At dito ay
ating pong ma-interview ito na sabing mga ano na yan no? Okay, at yung Hepe ng Las Piñas, kapain mo nga yung telephone number ng Hepe ng Las Piñas Police. At mayroon na naman nakarating sa atin na para nang sa ganon ay mabigyan ng proteksyon, ano? At lahat ay gusto natin ang lahat ng ating mga binibigyan ng proteksyon, no? Kaya kailangan po natin yung mabigyan natin ng magandang impormasyon ang lahat po ng ating mga kababayan, no? Okay, pakitawagan mo nga muna to si Elpidio Bunag, yung barangay captain ng Santa Lucia, 791-8283. At para mapasalamatan lang natin, no? Doon sa inilapit natin sa kanilang tanggapan, ano? Elpidio Bunag, Barangay Captain, Santa Lucia. Kung pwede natin ma-interview. Sabihin mo, papasalamatan lang. Para mapasalamatan lang natin, ano, doon sa inilapit natin na natugunan nila, no? At ayan, at gusto lang natin na mapasalamatan ka mo, no? Sapagkat may para mapasalamatan lang, ano? Sapagkat dito ay may inilapit tayong isang nagngangalang Ador, no? Na tiga Floodway, ay papasalamatan lang natin sapagkat nabigyan din nila ng clearance, no? Para makuha yung lisensya ng tao. At ganyan po tayo, no? At para na sa ganon, mapasalamatan agad natin. Hindi lamang po yung sinasabi natin na maging itong mga ibang opisyal, no? Kagaya ng PNP. Kaya papasalamatan lang kamo natin, no? Sa ating programa. At natugunan nila yung nilapit natin. At yan po, no? At gusto natin na lahat po ng ating mga gustong gawin at diyan ay makikita po natin at yan po ang ano natin, ano? At hindi dapat na ano, no, yung ating mga ano ay makarating man lang sa kanya, no, yung ating pasasalamat bilang barangay chairman ng Santa Lucia, no? At yan lang yung gusto natin, no? At hindi pakisabi mo tatawag tayo ulit. At yan ang ano natin, ano? Papasalamatan lang natin, ano? Sino ba yung kausap mo? At
Sabi mo, papasalamatan lang natin kasi mayroon tayong inilapit doon sa XO nila ay natugunan, no? At sige. Okay. At para makapasok si Ernie Buano, no? At tumatawag. Ito talagang no? Kaya tayo ay lagi po tayo, no? Okay, at iyan po, no? At siyempre tayo ay lagi na lamang po tayo yung ating mga panawagan diyan sa nasabing area, no? At kung okay, maganda nga po sa iyo, Ernie. Yes, magandang hapon kapatid Eddie Rosales. Ano mo, kanina lamang ay galing ako sa MPD, no? Okay. At initiate na natin yung preparasyon isasagawa ng ating mga kapatid na kapulisan para sa pangangalaga sa mga mamamayan, ano? Okay. At ito'y nakuha ko sa DDDO. Ito yung take note lang kapatid Eddie Rosales, Deputy District Director. Okay. For Operation. Deputy Director for Operation. Okay. Ito sa pangunguna ni Police Senior Superintendent Jigs Cornell. Okay. At magkakaroon yan ng deployment, checkpoint, at yan ay bahagi ng pangangalaga para sa ating mga kababayan, ano? Okay. Ito yung full deployment na tinatawag. Okay, kailan yung full deployment nila? January 15, bukas. Okay. 2015, alas 8 ng umaga. Ayan. Saan sila magsisimula? Lahat tayo ng mga pulis kasi may mga dumating ding ibang mga kapulisan dito. At ang nangyayari nga, kapatid na Eddie Rosales, in area of hindi lang sa Maynila, in other places, alam mo naman, this is part of worldwide to. Oo, kinakailangan talagang secured ang ating papa. At dito, kaharap ko ngayon si Captain Alden Lee Panganiban ng PCP Barbosa. Okay. Kaya minabuti kong panikin ito at ito naman ay nagpaunlak agad at kilala ka na nga nito. Sabi niya si Sir Eddie Rosales pala sa Wow Action Balita kakampi. Yes. At maya pagbitaw nito ng konti ng kanyang komunikasyon at may kinakausap, ay ibibigay ko linya at para matanong mo naman kung yung ilang paghahanda o preparasyon ay sasagawa naman niya. Dahil may mga tauhan din tong mga kapatid natin pulis. At totoo yan. At importante, ma-interview natin ang lahat ng mga PCP commander o yung mga chief of police o yung station commander. Oo. Kaya nga lang, kung magkamisan, may mga patawag sila, may mga conference. Totoo yan. Preparation. Habang lumalapit kasi yung 16, ay lumalapit din at napakarami ng kanilang pagme-meeting, no? Oo, sa katotohanan nga, bagamat 14 pa naman ngayon at bukas ay 15, ay may marami ng mga nakaantabay at preparado para lumahok sa nasabing ito. Ito, bumitaw na si ating abuting Captain Alden Lee Panganiban. Inahangaan ko talaga to For those who are now watching, for a higher official, isa po ito sa napupusuan ng mga media na kung saan hindi naman ito tutulog-tulog. Kumbaga sa talagang always alert. Ito siya kapatid na Eddie Rosales, ano? Okay. At patiin mo to. Ating Kapitan Alden Lee Panganiban ng PCP Barbosa. Okay. Hello sir, good afternoon po. Good afternoon sir at talaga naman pong napakabuti ninyo bilang isang commander dyan sa Barbosa ay humahanga ang programang Wow Action Balita sapagkat kapag kayo ay talagang nandyan ay nagpapa-unlock po kayo agad ng interview. Natutuwa nga tayo, ang galing mambola ni Ernie. Ay talagang bolero yan Oo. Sir, at matanong ko nga pala, kumusta po yung ating paghahanda tungkol dito sa nalalapit na pagdating po ng ating Santo Papa? Ang paghahanda, sir, national concern po natin. Yes, opo. Santo Papa. Ngayon yung lahat ng ating kapulisan nakadeploy at sa mga tuwid, yung karamihan ay nagpa-practice, nagda-dry run sa mga ruta na dadaanan ng ating Santo Papa. Ganun din, sinisecure din ng ating kapulisan yung mga places of engagement na pupuntahan naman ng ating Santo Papa sa paggagapan ng misa, sa mga papasalan, hanggang
mula dito sa Maynila hanggang magpatakloban, babantayan ho ng ating kapulisan yan. Opo. At mga ilang pulis po ninyo ang inyong nakadeploy bukod po doon sa iba? Nasa ano po ang deployment natin, sir? Nasa 80 to 90% po ang deployment ng ating kapulisan, sir. Okay. At yung atin namang seguridad dyan sa inyong nasasakupan, sir, okay naman? Okay naman ho, sir. Meron ho tayong isang team na iniwan dito sa ating presinto para magbabantay sa AOR ho natin. Opo. At ano po yung mga ipinagbabawal na dadalhin ng mga gusto pong makita ang ating Santo Papa, sir? Yung pinagbabawal po ng ating kapulisan? Una, yung pagsusuto ng sombrero, paggamit ho ng payong sa mga lugar na pupuntahan ng ating Santo Papa, pinagbabawal ho yun. Ganun din ho yung mga bagay ng mga patalim. Alam naman po natin yun na bawal ho talaga sa area. Yes. Opo. At sir, paano yan? At ang pagkakaalam ko po, na-monitor ko po, na ang pagdating po ng Santo Papa ay magkakaroon po ng problema tungkol po sa pag-ulan. No? Saan po? Yung uulan. No, baka sa pag-ulan. yung uulan po ay ang pagkaka-monitor ko po ay magkakaroon po ng tag-ulan ngayon. Yan. Opo, yan naman nung pagdarating yan, meron ho tayong parating na low pressure areas dito sa ating bansa. Opo. Pinabisuhan na lang ho natin, lahat ho na napupunta ho sa dadalo sa pagmimisahan ng ating Santo Papa na huwag nang magdala ng payong, bagkus magdala na lang ho ng kapote. Ayan. Yung transparent na kapote po ba? Yung, yung malinaw na kapote, ano po? Opo, yun po. Sir, at paano po natin malalaman na yung ating mga kapulisan po ay talagang pulis po natin? Sapagkat napakarami po yan sa iba't ibang lugar po ay i-deploy po, no? Ay meron po ba tayong password na ginagamit? Po, at meron ho tayong identity ho lahat ng ating kapulisan. At saka, sa dadagdagan ho natin yan. Every segmento, every location ho na pupuntahan ng Santo Papa, yung mga security personnel natin doon, lahat po yan is officer-led. Yan, oo. Opo. At kasi sa dami po niyan, ay pagka dumaan ang Santo Papa, secured na secured, ano? Kaya lang, ang atin pong panawagan sana ay baka mamaya yung magkaroon ng alam nyo naman po na ang napakahalaga ng ating Santo Papa sa ating bansa at yung pagbisita po niya ay napaka-importante, no, sa ating mga kababayan na mga nasalanta rin ng bagyo dahil doon din daw pupunta yan Oo. At sana yung ating proteksyon ay maipagkaloob talaga natin at wag po tayo mapahiya sa buong mundo. No? Opo, importante po yun. Opo, at kaya humahanga po tayo sa ating PNP chief, yung acting PNP chief at saka yung NCRPO at lahat ng mga direktor doon sa kanilang maganda at malinis na pagdi-deploy at pag-exercise, no? Yung ginawa na bawat lugar dito sa Rojas Boulevard, isang di pa lang yata ang agwat. Tama po ba, sir? Ano po, sir? Ano po? Yung agwat po ng ating kapulisan, bawat isa, mga isang di pa lang po? Ano po yan, sir? Yung agwat ho, hindi ho talaga sobrang layo. At isang di pa lang ho siguro ang agwat. Yung parang kapit-bisig, sir? Opo. Tsaka yung mga agwat po yun, tayo naman inaasahan din ho natin yung mga ating kababayan. Yes, sila rin po ay isa rin po tutulong sa kapulisan. Opo. Na sa seguridad ho ng ating Santo Papa. Andi dito na nga ho, sana ho magkaisa ho tayo. Pakita ho natin sa buong mundo na lahat ng Pilipino ay nagkakaisa ho para ho sa seguridad ng ating Santo Papa. At sana ho, hindi lang naman tayo hanggang sa seguridad ng Santo Papa, yung pagkakaisang yan. Opo, at para sa kayauunlad ng ating bayan. Opo, at siyempre yan nagdadala po ng swerte yan sa ating bansa, no? Opo, at lahat po ng mga deboto ay tiyak na dadagsain po yan at lahat naman po ay nananalangin na magkaisa po tayo, lahat
tigil muna natin yung mga labanan sa iba't ibang lugar. Oo, at sabi nga yung na-monitor ko rin na mga gusto mag-rally ay magra-rally sila para suportahan ang pagdating ng Santo Papa, hindi para manggulo. No? Opo. Oo. Naman po talaga yun, sir. Oo, at siyempre, mga kapwa Pilipino natin yan, kailangan ay suportahan natin yung mga ginagawa ng ating Santo Papa. Opo, sir. Opo. Okay. At sir, baka may nakalimutan akong itanong sa inyo, ay nasa inyo po lahat ng pagkakataon para maiparating po sa ating mga kababayan ang lahat po ng dapat po nilang gawin kapag darating na po ang ating Santo Papa. Go ahead, sir. Po sir, ang ano lang ho, panawagan natin sa ating kababayan ay magkaroon ho tayo ng presence of mind. Okay. At alamin po natin yung mga tamang ruta na dadaanan at yung mga daanan ho na isasara sa pagdating ng Santo Papa. Okay. Ikano natin ng presence of mind ho talaga nating kababayan kasi mahirap na ho kung magkaroon tayo ng watak-watak na pupuntahan at magkagulo pa ho. Ngayon inaasahan na natin yung pagkakaisa ng bawat isa para sa seguridad. Okay. Na ginagawa ho ng kapulisan at ganoon din makatulong ho yung ating kababayan na i-secure ho ang Santo Papa. Ayan, oo. At sir, alam nyo na po ba kung saan po hindi padadaanan? Pwede po ba nating malaman kung saan po yung hindi na pwedeng padaanan sa mga sasakyan? Sir, wala po. Ako siguro sa proper authority. Okay. Okay. Oo. At sir, maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayo. Okay po sir, mabuhay rin po kayo. Alin, palakpakan tayo. Yes. Kapatid na Eder Sares. Okay. Tapos po tayo nagpapasalamat dito sa ating butihing kapitan, Okay. Si Kapitan Alden Lee Panganiban ng PCP Barbosa. Okay. At for those who are now watching our website sa Wawak sa Balita Kakampi bilang kamakan ng programang ito, malinaw po na sinabi niya na maging maingat sa lahat ng oras at sandali sapagkat alam mo naman yung mga masasamang elemento. Katunayan nga, hindi pa nga nagsisimula ito meron ng mga naliligaw na tinamaan na magaling na talaga namang kalawang ng lipo ng maituturing, hindi ba? Correct. Hindi naman nagkukulang ang nasabing kapitan sa pagsugpo dito. Ako'y nagpapatunay sapagkat I was always here every day rooting around. Yes. Isa-isa natin sinusubaybayan ang galaw ng talagang tamang itinalaga na mga ngalaga at kukuha ng kanyang responsibilidad para pangalagayin itong mamamayan na to. Yes. Kaya marami ng pagsubok na isinagawa dito pero matahimik naman ang nasabing lugar. Kaya this time, pinasasalamatan ko ang butihing kapitan na ito at tayo ay pinaulakan kagad at he was always present in their office. Ernie, meron akong yung minsan na pina-interview mo sa akin yung sa optical, pwede mo bang pasyalan at yung mapagawan ko ng salaming sana yung aking anak? Ernie? Ayan. Nawala. Ernie? Okay. Nawala Ernie? Okay. At hindi nakapag-extra At ayan, antabayanan natin, at muling magbabalik yan sapagkat hindi ito nakapag-extra at baka, okay, yan, okay, Ernie? Yes. Okay, at gusto ko sanang paggawa ng salaming yung aking anak, ay pwede mo bang makuha yung ipina-interview mo sa akin para sa optical dyan sa area mo? Anong salamin? Sa mata? Yes. Pwede naman. Kaya lang, kinakailangan yung tao ay naririto para masukatan. Oo, pwede mo bang ma-interview natin ngayon at para nang sa ganon? Sa optical? Oo, yung pina-interview mo sa akin na babae, yung may-ari? Sa Mother Day, pupunta tayo. Kaya pupuntahan ko ngayon kasi nga mga busy sila ngayon Oo. At baka there is a time, inform makakagad sa'yo kapatid. Kahit na halimbawa ay maubos man yung oras natin, ay
kunin mo at para na sa ganun baka para ano man lang tayo, no? Kaya kawawa naman yung aking anak at meron pa kagawa kapatid na Eder Rosales, itong si Kagawad Laguna. Okay. Ayan, magbe-birthday ito. Ito yung may optical dito. Okay. Gawa na sa lamin. Yes, at magbe-birthday sa Marso. Baka maimbitahan ka rin. Okay, at mapakilala kita. Yes, okay. Na-interview to sa ibang radio pero this time isa ito sa public servant. Okay. Okay, pasamantala. Ako'y taos-puso nagpapasalamat sa nasabing PCP Commander ng PCP Barbosa, Quiapo, Lungsod ng Maynila sa pangunguna po ni Kapitan Alden Lee Pakaniban. Mabuhay po ka tayong lahat. Sana'y pagpalain tao ng buong may kapal. Para sa mawaksang balita kakampi, ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan, reporting. Okay, maraming salamat, Ernie. Yan po ang ating investigative reporter, ano? At yan, yan. Meron kaninang itinext ang ating reporter na pinababati itong dating tumakbong kagawad dyan sa may Barangay Santo Niño, no? At hinahanap natin kung nasaan yung kanyang itinext kanina, no? Teka at baka makalimutan natin Ayan, okay. Okay, at teka, nawala. Ito po, no? At pinababati nga pala ng ating chief reporter itong may kaarawan bukas, no? Happy birthday Kagawad Tip-Tip, no? Matias ng Barangay Santo Niño, Parañaque, no? Si-celebrate po siya ng kanyang kaarawan bukas. Kaya happy birthday, no? Kagawad Tip-Tip, no? At ito ay tumakbong kagawad ng Barangay Santo Niño at bigyan natin siya ng magandang awitin, ano, sa kanyang kaarawan para bukas, no? Alin, pakibigyan mo nga ng magandang tugtugin yung birthday song, ano, yung maiiyak siya, no, sa tuwa. At okay, at para po yan sa ating chief reporter na nagpapabati, no, sa kanyang kaibigan na si Kagawad Tep-Tep Matias ng Barangay Santo Niño, Parañaque. Ito po yung handog po ng Wow Action Balita, no. Happy birthday, no, Kagawad. Ito po yung alay po natin. Birthday song po ito, no, para bukas po sa kanyang kaarawan. Sana po ay madagdagan pa po ang taon, no? At maging maligaya ka at sana dumating din ang araw na pagtakbo mo uli ay ikaw naman ay maupo, Kagawad Tep-Tep, no? Yan po yung ating panawagan, no? At pagbati buhat sa ating chief reporter kay Armando Nopuente, no, ng Barangay Isarog, Santo Niño. At kanina lang po naibigay sa atin yan, ano, na buti nagpaalala si Ernie doon sa isang may-ari ng optical na magbe-birthday, no? Kaya naalala ko